Dominant Protector. Credit to the author. 3,151-60. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Halimbawa, kapag pinipino ang isang first grade na tableta, ang nakatakdang temperatura at intensity ng sunog ay pareho ang mga parameter. Gayunpaman, kung bahagyang bumaba ang kontrol ng alchemist sa temperatura, tulad ng bahagyang mababa ang temperatura, maaari niyang dagdagan ang intensity ng apoy upang mapataas ang rate ng tagumpay ng tableta. Ito ay isang banayad na pagsasaayos sa kahulugan ng pangunawa, ngunit ito ay naiiba kapag ginamit niya talaga ang grade 1 na automatikong medicinal cauldron upang pinuhin ang mga table tasks. Noong una, inakala ng isang alchemist na ang temperatura ng kanyang alchemy fire ay umabot sa isang tiyak na temperatura, ngunit sa katunayan, ang likidong kristal na screen ng medicinal cauldron ay nagpakita na ito ay bahagyang mas mataas o mas mababa. Bukod dito, ang rate ng paglihis ng mataas at mababang ito ay iba para sa bawat uri ng tableta sa panahon ng pagpipino. Masasabing ang alchemy ng isang alchemy ay ganap na nakabatay sa kanilang mga damdamin. Imposible lang para sa kanila na maitala ang temperatura, intensity, at oras ng kanilang alchemy. Kung ang iba ay sumunod sa ganitong paraan ng pagpino, malamang na mabaigo sila dahil iba-iba ang damdamin ng bawat isa. Tulad ng naramdaman ng ilang tao na masarap ang maalat na pagkain, at naramdaman ng ilang tao na masarap ang matamis na pagkain, mahirap ibahin ang opinyon ng marami. Ito ay ang parehong logika para sa alchemy. Gaya ng kasabihan, ang master ang nangunguna sa daan at ang paglilinang ay nakasalalay sa individual. Ang pangungusap na ito ay pinakaangkop upang ilarawan ang mga alchemist. Kaya naman, umiling si Patriarch Charlie at sinabing, imposible iyan, ang alchemy ay isang bagay na maiintindihan lang, hindi maipaliwanag. Kung gusto mo talagang sabihin ko, hindi ko man lang masabi ang oras at apoy na ginamit upang pinuhin ang bawat tableta. Ang iba't ibang alchemist ay maaaring gumamit ng iba't ibang oras at temperatura upang pinuhin ang parehong tableta na nagsasangkot ng isang personal na ugali. Gayunpaman, ang automatic grade 1 cauldron na ito ay hindi lamang nag-a-adjust ayon sa mga personal na katangian ng alchemist sa unang pagkakataon na ginamit ito, ngunit maaari rin itong ipakita ang tunay na temperatura ng pale fire ng alchemist sa LCD screen anumang oras. Si Professor Benjamin ang pangalawa ay casual na nagtatanong. Wala siyang gaanong alam tungkol sa alchemy, at pagkatapos marinig na ito ay napakakomplikado at nakakagulo, sumuko siya sa ideya na gawing muli ito. Pagkatapos ng lahat, ang muling paggawa ay tila mas mahirap. Gayunpaman, ang profesor na si Benjamin to ay medyo nalilito. Sino ang nag-imbento ng bagay na ito? Ang isip ng inventor na ito ay hindi mababa sa kanyang henyong doktor. Gayunpaman, naramdaman pa rin ni Professor Benjamin to na kung lalabanan ng inventor na ito ang kanyang master, ito ay isang maliit na lansihin, dahil hindi man lang niya natutunan ang ikasampung bahagi ng kakayahan ng kanyang master. Gayunpaman, alam din ni Benjamin na pangalawa na ang kanyang amo ay abala sa isang bagay na mahalaga at walang oras na pakialam sa maliliit na bagay na ito. Pagkatapos ay bubuksan ko ito at tingnan. Sinuri ni Professor Benjamin to ang panlabas ng automatikong kaldero at sinabing, maaari lang tayong mag-isip ng paraan upang mabuksan ito. Ginagamit ng medicinal cauldron na ito ang kasalukuyang napaka-advanced na seamless welding technology. Walang mga tornilyo upang ayusin ang espasyo. Sige, maliit, buksan mo itong medicinal cauldron. Si Patriarch Charlie ay nag-order ng maliit. Ipinagbawal ni Professor si Jiaming ang pangalawa ay nilayo na gamitin ang laser upang putulin ang kaldero, ngunit ang maliit ay naglabas ng isang makalangit na espada at pinutol ito sa paligid ng kaldero. Nasira ang kaldero. Napaawang ang bibig ni Professor Benjamin to habang nakatingin sa perfectly cut medicinal cauldron. Ang panloob na istruktura ay hindi nasira. Naisip niya sa kanyang sarili, talagang baluktot ang mga magsasaka na ito. Sa kabutihang palad, kung matagumpay na nabago ang aking bio-tao, hindi ako magiging mas mahina kaysa sa mga taong ito. Gayunpaman, pagkatapos na lansagin ni Professor Benjamin to ang kaldero, wala siyang pakialam sa istruktura.
Sa halip, ipinagpatuloy niya ang pagbuwag sa kaldero at tinanggal ang chip sa circuit. Siya ay nabigo nang malaman na ang pinat hugis ng chip ay ganap na kakaiba. Hindi nito naabot ang mga internasyonal na pamantayan para sa mga bahagi. Ito ay dapat na isang hindi universal na chip na ginawa niya. Bagaman naisip na ni Professor Benjamin To ang posibilidad na ito, medyo nadismaya pa rin siya matapos itong makita ng sarili niyang mga mata. Dati, umaasa pa rin siya sa isang fluke. Pagkatapos ng lahat, ang taong maaaring mag-imbento ng ganoong bagay ay maaaring hindi palaging mahusay sa mga electronic circuit at encryption. Dalawang magkaibang larangan ang mga ito, at hindi siya naniniwalang may makakabisado sa mga ito ng sabay. Gayunpaman, sa hitsura nito, ang taong ito ay napakalakas. Ang single chip na ito ay ginawa ng kanyang sarili, at walang data sa mga parameter sa lahat. Ito ay magiging mas mahirap na basagin ito. How about this, give me a few days. I'll go back to my lab and crack this chip. Kung may mga resulta, ipapaalam ko sa iyo. Kung walang resulta, ipapaalam ko sa iyo. Gayunpaman, hindi ito gagana kung gusto mong kopyahin ito sa pamamagitan ng pag-crack nito. Napasimangot si Dr. Benjamin To at sinabing, gayunpaman, kailangan kong ipaalala sa iyo na ang posibilidad ng pag-crack ng isang pekeng ay medyo maliit. Ito ay dahil ang single chip na ito ay isang non-standard, self-made special single chip na napakahirap i-crack. Ganun ba? Si Patriarch Charlie ay medyo ayaw ngunit walang magawa nang marinig niya ang sinabi ng propesor na si Benjamin To. Pagkatapos ng lahat, nilinaw ni Professor Benjamin To na ang ganitong bagay ay hindi maaaring pilitin. Ito ay hindi isang bagay na maaaring gayahin dahil lamang sa gusto ng isa. Nangangailangan ito ng maraming teknolohiya. Maging ang mga siyentipikong eksperto mula sa sentro, na noon pa man ay sikat sa kanilang advanced na teknolohiya, ay nagsabi nito. Inalis din ni Patriarch Charlie ang pag-iisip na maghanap ng iba. Bagamat hindi niya pinag-aralan ang mga bagay na ito, mayroon siyang pag-unawa sa antas ng teknolohiya ng center. Gayunpaman, ang ninuno ng Charlie ay naguguluhan. Si Terence ay isang cultivator, kaya bakit mayroon siyang isang siyentipikong eksperto sa kanyang tabi? Kahit si Boss Bale ay walang magawa, diba? Si Professor Benjamin ang pangalawa ay nagmamadaling umalis. Gayunpaman, sa parehong gabi ng pag-alis niya, si Patriarch Charlie at Harry ay nakatanggap ng tawag mula sa kanya. Hindi, sumuko ka na lang. Ang mga salita ni Professor Benjamin II ay nagpababa sa ninuno ng Charlie at sa pag-asa ni Harry. Professor Benjamin To, anong nangyayari? Hindi mo ba masisira? Anong problema? Tanong ni Patriarch Charlie, ayaw sumuko. Sa totoo lang, pagkatapos kong bumalik, gumawa ako ng isang detalyadong pag-aaral sa nag-iisang chip na ito batay sa ilan sa mga bahagi at circuit sa labas ng circuit board. Ang nag-iisang chip na ito ay hindi isang regular na solong chip, ngunit isang uri ng konsepto na nag-iisang chip na iminungkahi ng mundo ng hacker mahigit isang dekada na ang nakararaan. Sa antas ng teknolohiya noong panahong iyon, ang konsepto ng konseptong iyon ay isang ideya lamang at pansamantalang imposibleng matanto. Gayunpaman, hindi ko inasahan ang ilang taon na matapos ang impormasyon. Noon, hindi ko pa rin maintindihan. Walang paraan para masira ito. Matigas na sabi ni Dr. Benjamin To. Oh. Saka mahahanap mo ba yung taong unang nag-propose ng concept ng isang solong chip? Marahil, may paraan siya para masira ito. Kahit hindi niya ginawa ang bagay na ito, dapat may koneksyon, di ba? Anong problema? Sinisiyasat ni Patriarch Charlie. 3,152. Imposible iyon. Ang taong iyon ay dating kilala bilang hari ng mga hacker, na may codename na We Love Little Ming. Gayunpaman, ang kanyang pagkakakilanlan ay nakumpirma sa kalaunan. Sa aking katayuan, imposibleng maimbitahan siya. Umiling si Benjamin To at sinabi. Bakit? Si Patriarch Charlie ay natural na wala sa mood na pakialam sa pangalan ng hacker. Nais lamang niyang malaman kung maaari niya itong paalisan sa bundok. Dahil siya ang baliw na babae na sumire sa Central at pumatay sa aking senior, si Dr. Benjamin I. Hindi malinaw ang mga salita ni Dr. Benjamin To, ngunit naunawaan ni Patriarch Charlie ang kanyang sinasabi at nabigla siya. Natural na kilala niya ang loko mula noon.
Ang taong kilala bilang Lunatic Yang ay isa sa dalawahang kasamaan ni Vajra na dumaan sa sinaunang antas. Si Patriarch Charlie ay tiyak na hindi magaganyak ng gayong tao kung magagawa niya. Bagamat nawala ang taong ito, imposibleng gumawa ng kaaway si Ancestor Charlie sa kanyang pamilya. Kung ang lokong ito ay lilito muli isang araw, ang 5 elementong sekta ay maaaring maging isang no man's gate. Sa makatuwid, matapos marinig ang sinabi ng propesor na si Benjamin II, ibinaba ni Patriarch Charlie ang paksa at hindi ituloy ang usapin. Sa halip, sinabi niya, ano ang dapat nating gawin ngayon? Susuko na lang ba tayo? Iminumungkahi ko na gumamit ka ng commercial espionage para ayusin ang usaping ito. Hanggat makuha mo ang research and development information ng kabilang partido, tiwala ako na makakagawa ako ng bago. Sinabi ni Professor Benjamin II. Kunin ang mga materyales sa pananaliksik at pagpapaunlad. Bahagyang nagulat si Patriarch Charlie. Pinigilan niya ang kanyang sama ng loob at sinabing, kapag nakuha ko na ang impormasyon, maaari na akong manganak ng mag-isa. Kailangan pa ba kita? Hindi mo masasabi iyan. Masisiguro kung pagkatapos mong makuha ang impormasyon, imposibleng mabuo ito. Maraming mga sangkap sa circuit board na ito ay hindi pamantayan. Kahit na makuha mo ang pangunahing impormasyon, maaari lamang kaming gumamit ng iba pang umiiral na mga elektronikong kapalit dahil hindi mo talaga mabibili ang mga elektronikong sangkap sa medicinal cauldron na ito. Siyempre, sabi ni Professor Benjamin II, kung sa tingin mo ay may kakayahan ang iyong Sky Elixir Sect, maaari mo kaming itapon at gawin ito ng mag-isa. Ito. Matapos marinig ito, sa wakas ay naunawaan ni Patriarch Charlie kung bakit ganoon na lamang ang tiwala ni Professor Benjamin II. Nakatitiyak na si Professor Benjamin II na ang sekta ng 5 elemento ay walang talentong teknikal sa larangang ito at hindi nila ito magagawa kahit na mayroon silang kagamitan sa produksyon. Huwag na nating pag-usapan ang iba. Tingnan na lang ang heat resistance ng mga circuit board at mga bahagi. Karamihan sa mga umiiral na bahagi ay aalisin. Kaya, ang 50% ng mga kita ng ating center ay hindi isang hindi makatwirang demand. Paalala ni Professor Benjamin II. Sige, I'll try my best. Ibinaba ni Patriarch Charlie ang telepono nang walang magawa. Parang masyado lang simple ang iniisip niya. Nang sabihin ng ninuno ng Charlie kay Harry ang sinabi ng propesor, nagbago ang ekspresyon ni Harry, ngunit mabilis siyang nakapagdesisyon. Biyenan, bakit hindi tayo magsimula sa kumpanya ni Terence o sa common house na si Lane? Kukuha lang tayo ng impormasyon at gagawa ng kopya. Iminungkahi ni Harry. Kumpiyansa ka ba? Kahit papaano, hindi nila ito kayang gawin ng hayagan. Kinailangan nilang gawin ito ng palihim. Maaari mong suhulan ang kanilang mga empleyado, ngunit hindi ka dapat gumamit ng mga paraan ng pagbabanta. Kung hindi, ang asosasyong pangkalakal ng mga magsasaka ay hindi magiging ganoon kadaling harapin. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, nagpasya din si Patriarch Charlie na gamitin ang pamamaraang ito. Kung tutuusin, napakahirap talaga ng 5 elementong sekta ngayon. Lahat ng pondo nila ay ipinuhunan sa isang bungkos ng grade 1 na table task na sayang itapon. Hindi naging madali para sa kanila na makabalik ng pera at makabili ng 2 automatic grade 1 medicinal cauldrons. Pinilit nitong magkaroon ng ibang ideya si Patriarch Charlie. Alam ko, marami na akong nagawa nitong nakaraan. Ngunit, kailangan nating magsimula sa 2 aspeto, ang karaniwang bahay na si Lane at ang miracle doctor ni Fatty Boy na si Larkins Medical Company. Sabi ni Harry, tumango. Madali lang ang medical company ni Miracle Dr. Larkins, ang pinsan ko ang vice president doon. Hindi madaling pakitunguhan, pero kung tama ang pamamaraan mo, hindi ka matatalo. Kung tungkol sa secular na pamilyang Lane, kailangan kong humanap ng panimulang punto. Wala akong masyadong contact sa kanila sa nakaraan, kaya hindi ko alam kung ano ang kanilang mga kahinaan. Oh! Anong gagawin mo sa medical company ni Miracle Dr. Larkins? Tumango si Patriarch Charlie at nagtanong. Honey bitag. Nanlilisik ang mga mata ni Harry na may madilim na tingin. Kakaiba ang ugali nitong pinsan ko. Malakas ang pagnanais niyang protektahan ang mga babaeng nakalaro ko.
Hanggat nakakaawa ako sa harap niya, mapupukaw nito ang pagnanais niyang protektahan sila. Kung talagang magsesex sila, lalabas ang alchemy school at magdudulot ng gulo para sa kanya. Ang bagay na ito ay hindi maipaliwanag ng malinaw, wala muna siyang dahilan, Bai, at kahit na hindi namin siya pinakialaman ni Bai, hindi niya muna siya pinakialaman. At kung hindi siya sumunod, masisira natin ang kanyang reputasyon at papatayin ang kanyang buong pamilya sa kanyang takot, natatakot akong tulungan niya tayong makuha ang impormasyon. Harry, anong ibig mong sabihin? Hindi mo naman papakawalan ang anak ko, di ba? Ikaw. Galit na sabi ni Patriarch Charlie. Gusto mo bang mamatay? Father-in-law, mali ang pagkakaintindi mo. Ang sabi ko hayaan mo na ang Little Peach, hindi Little 11. Napatalon si Harry sa gulat, na pagtanto na ang kanyang mga salita ay hindi naiintindihan. Hindi nakakagulat na galit ang ninuno ng Charlie. Oh, Little Peach? Ayos lang, tumango si Patriarch Charlie. Talagang hindi niya masyadong inisip ang isang ordinaryong alilang babae, at ang buhay at kamatayan nito ay walang gaanong kinalaman sa kanya. Gayunpaman, paano kung ang maliit na Peach ay hindi gustong pumunta? Hehe, imposible yun. Kumpiyansa na sabi ni Harry, bagamat hindi maikukumpara ang hitsura ko sa Pan-Ants, isa pa rin akong first class na gwapong lalaki. Ang mga babaeng umiibig sa akin ay laging head over heels para sa akin. Kung hihilingin ko si Little Peach na pumunta, walang paraan na hindi siya pupunta. Naglakas loob akong sabihin na handa siyang isakripisyo ang sarili para sa akin. Hindi nagyayabang si Harry. At least, hindi ba iyon ang ginawa ni Joralyn noon? Hindi niya makalimutan si Harry, nababaliw pa nga siya. Sige, iiwan ko ito sa iyo. Oo naman. Tumango si Patriarch Charlie. Pero dapat mong tandaan. Ayos lang na kumilos ka, pero kung may nangyari talaga sa pagitan mo at ni Little Peach, huwag mo na akong tawaging biyenan. Huwag kang mag-alala, biyenan. Sa maliit na tingin ni Peach, malayo siya sa Little 11. Imposibleng ganap, sabi ni Harry. Para sa karaniwang pamilyang Lane, tutulungan kitang imbestigahan sila at bibigyan kita ng ilang reference na materyales. Pagkatapos ay makakaisip ka ng paraan para makakilos ka. Tumango si Patriarch Charlie at sinabi. Oo. Nagpunta si Harry upang maghanap ng maliit na Peach. Hindi niya ito nakausap simula noong huli nilang paghihiwalay, at ngayong nasa teritoryo na niya muli, bahagyang nagulat si Little Peach. 3,153. Little Peach, long time no see. Namiss mo ba si Kuya Kang? Gumawa ng self-proclaimed handsome pose si Harry habang naglalakad papunta sa maliit na Peach. Isang bakas ng pagkalito ang bumungad sa mata ng munting Peach. Gayunpaman, sinabi pa rin niya, Elder Kang, engaged ka na sa iba. Mangyaring kumilos ng may dignidad at huminto. Pangaakit sa maliit na Peach. Haha. Little Peach, walang tagalabas dito. Nagbago ang mukha ni Harry habang bumantong hininga, Little Peach, alam mo rin na above the sky elixir sect ang 5-element sect, right? Itinuturing kang pinakamalapit na tao sa Young Sect Master ng Heavenly Silkworm Transformation, kaya dapat alam mo ang sitwasyon dito. Ako, ang iyong kapatid na si Kang, ay walang pagpipilian. Ano? Ano ang ibig mong sabihin? Bagamat sumuko na ang maliit na Peach kay Harry, nakaramdam pa rin siya ng habag nang marinig ang mga salita nito. Nagtataka, nagtanong siya, Kuya Kang, bakit mo ito sinasabi? Little Peach, sinasabi ko ito para sabihin sa iyo na ang anak ni Patriarch Charlie, Little 11, ay nagmahal sa akin at gusto ko siyang pakasalan. Alam mo rin kung gaano kakapangyarihan si Patriarch Charlie. Kahit ang Young Sect Master na si Miller ay hindi nang ahas na suwayin ang kanyang mga utos. Ako ay isang maliit na elder. Sa tingin mo ba ay nangangahas akong sumuway? Walang magawang sinabi ni Harry, wala akong pagpipilian. Masasabi ko lang ang walang pusong mga salitang iyon sa iyo noon, ngunit tiyak na hindi iyon ang aking orihinal na intensyon. Ay, ganun ba? Ang maliit na Peach ay isang inosenteng tao na walang maraming iniisip. Bagamat sumuko na siya kay Harry at kinasusuklaman pa nga niya ito, nalilito pa rin siya matapos marinig ang paliwanag nito.
Napilitan ba talaga si Harry dito? Kung tungkol sa sinabi ni Harry, alam na alam ito ni Little Peach. Si Patriarch Charlie ay isang dominanteng elder na nanindigan sa kanyang mga salita. Sa Sky Elixir Sect, ang kanyang mga salita ay nagdala ng napakalaking bigat. Sa makatuwid, kung ganoon nga ang kaso, hinding-hindi maglalakas loob si Harry na salungatin ang kanyang mga salita. Gayunpaman, totoo ba ito? Oo naman. Tumango si Harry, wala akong choice. Little Peach, dapat alam mo rin na may kasabihan na hindi kayang kumilos ng mag-isa kapag nasa pugilistic na mundo. Kung ayaw kong mamatay at masaktan ka, papayag lang ako sa kasal na ito. Ay! Alam ko. Nodding, Little Peach said. Kuya Kang, hindi kita sinisisi. Masisisi ko lang ang sarili ko kung bakit wala itong kapalaran. I wish you and Sister 11 happiness. Little Peach, huwag mong sabihin yan. Nakita ni Harry na hindi siya naintindihan ng maliit na Peach at mabilis na nagpaliwanag. Sa totoo lang, magagawa pa rin natin ang ginawa natin ng pribado hanggat hindi tayo mahuli ni Patriarch Charlie. Kuya Kang, hindi mo magagawa yan. Little Peach can't harm you. Kung ganoon, siguradong manggugulo ka kapag nalaman ng iba. Nagmamadali, umiling ang maliit na Peach. Little Peach, since I've said this, I'm also quite confident. This is only the worst case scenario. However, there's one thing that I need you to do right now. Kung gagawin mo ito ng maayos, we can be together openly. Kahit na hindi kita pwedeng maging main wife, you can still be my second wife. Kung gagawin mo ito ng mabuti, ang aking master, ang Charlie Elder, ay tiyak na sasang-ayon at magiging matchmaker mo. Sabi ni Harry. Talaga. Lumaki ang maliit na Peach sa isang sinaunang sekta, kaya wala sa isip niya ang konsepto ng monogamy. Hanggat makakasama niya si Harry, wala siyang pakialam kung ito ay isang malaking asawa o isang maliit na asawa. Natural, ito ay totoo. Tumango si Harry. Ngunit ito ay isang mahirap na gawain. Baka samantalahin ka ng lalaki. Bagamat gusto kita at hindi ito pinapansin, natatakot akong isipin mo ito. Saglit na natigilan ang maliit na Peach. Sasamantalahin siya ng isang lalaki. Sasabihin sa katotohanan, ang maliit na Peach ay hindi gustong gawin ito. Siya ay isang napaka-konserbatibong tao. Bagamat hindi pa niya nakumpleto ang huling hakbang kasama si Harry kahapon, ang puso niya ay nasa tabi na niya. Paano siya magiging handa na magkaroon ng anumang pisikal na pakikipag-ugnayan sa ibang lalaki? Ngunit, sinabi ni Harry na wala siyang pakialam, at higit sa lahat, makakasama niya si Harry pagkatapos nito. Sa pag-iisip hanggang sa puntong ito, ang maliit na Peach ay parehong nasa sabik at nag-aalangan. Sa ilang sandali, hindi siya makapagdesisyon. Little Peach, isipin mo. Basta payag ka, makakasama mo ako habang buhay. Sabi ni Harry, sinusubukan siyang tuksohin. Sige. Gagawin ko. Sige. Sabi ni Little Peach, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at tumango. Ang galing, Little Peach. With this, we can be together forever. Bumalik ka at maghanda, sabi ni Harry. Ihahatid na kita palabas. Kung bakit ka aalis, huwag mong sabihin kay Young Master Miller. Hihilingin ko sa aking Panginoon, Patriarch Charlie, na mag-apply ng leave para sa iyo. Okay. Tumango si Little Peach. Bagamat gusto niya si Harry at naniwala siya sa mga salita nito sa pagkakataong ito, hindi na siya nagtiwala at sumunod sa kanya nang hindi nag-iisip. Sa pagkakataong ito, sinabihan siya ni Harry na huwag sabihin sa Teresa, ngunit nagpa siya si Little Peach na sasabihin niya kay Teresa pagbalik niya. Dahil ayaw niyang itago ito kay Teresa. Gaano man niya kagusto si Harry, si Teresa pa rin ang kanyang Panginoon. Ito ay isang bagay na hinding-hindi magbabago. Si Harry, sa kabilang banda, ay hindi alam ang tungkol sa iba pang iniisip ng batang si Peach. Nang makita niyang tumango siya, naisip niyang naloko na naman siya, kaya masaya siyang pumunta para maghanda at magplano. Tungkol naman sa maliit na Peach, agad siyang nagpunta para magulat sa Teresa. Sa silid ni Teresa, pinipino niya ang elixir na kailangan para sa plano sa isla ng Teresa kasama si Patriarch Albert.
Pagkatapos magpino ng isa pang elixir, inilagay ito ni Patriarch Albert at pinunasan ng pawis sa kanyang noo. Kung maaari lang akong gumawa ng ilang tier 3 na automatikong medicinal cauldrons. Ang tier 1 na automatikong medicinal cauldron na iyon ay halatang mas advanced kaysa sa akin. Ang mga tier 1 na automatikong medicinal cauldrons ay maaaring pinuhin ang mga gamot na table tasks hanggat alam nila kung paano pinuhin ang mga table tasks. Hindi pwede ang isang ito. Nangangailangan din ito ng ilang mga kasanayan. Guro, sino ang taong iyon? Dahil napakakapangyarihan niya, bakit hindi mo siya kunin bilang iyong alagad? Medyo natarante si Teresa. Dahil ang taong ito ay may talento din sa alchemy, hindi ba't mas maginhawang pag-usapan ang mga bagay na ito ng automatikong alchemy sa hinaharap kung tatanggapin niya siya bilang isang disipulo? May Panginoon siya. Mapait na ngumiti si Ancestor Albert at sinabing, bukod dito, ang kanyang amo ay isang taong hindi ko kayang saktan. May master siya. Sino ang amo niya? Bahagyang natigilan si Teresa. Ito ang unang pagkakataon na sinabi sa kanya ni Patriarch Albert ang tungkol sa nakaraan. Noong nakaraan, hindi niya nabanggit ang mga bagay na ito. Noon, may dalawang napakalakas na tao sa pugilistic na mundo. Tinawag silang Dolphins ng Vajra. Naniniwala akong pamilyar ka sa kanila, tama? Tanong ni Patriarch Albert. 3,154. Oh. Baka ang amo niya ay isa sa mga Dolphin ni Vajra. Nagulat si Teresa. Hindi naman, pero kaibigan nila. Hindi. Umiling si Patriarch Albert. Ang kanyang apelyido ay Salvan, at isa rin siyang napakalakas na figure. Maiuugnay niya ang paglilinang sa agham. Narinig ko na siya ay gumagawa ng isang bagay na maaaring mag-imbak ng enerhiya ng mundo at dalhin ito sa kanya para sa paglilinang anumang oras. Kung successful man o hindi, hindi ako sigurado. Isang beses ko lang sila nakilala at hindi ko na sila nakita simula noon. I see. Kung gayon ang master at disciple ay talagang makapangyarihan. Pero alam ng dalawahang fiend ng Vajra sect na ikaw ay mula sa 5-element sect. Hindi ba sila pumunta sa 5-element sect para manggulo? Tanong ni Teresa na may pagdududa. Hehe, sa oras na iyon, nawala na ang dalawahang fiend ni Vajra, at nakilala ko sila sa pangalan ng isang itinerant cultivator. Biglang nahiya si Patriarch Albert. Teresa, sa tingin mo ba masyado akong mahiyain? Syempre hindi. Ang isang matalinong tao ay nagpapasakop sa mga pangyayari. Sa oras na iyon, walang sino man ang katugma sa dalawahang mga fiend ng Vajra. Kaya, ginawa ito ni Master para protektahan ang 5 elemento ng sekta. Umiling si Teresa. Sige, huwag na natin itong pag-usapan. Siguradong malaki na ang batang babae noon, ngunit marahil ay mas bata pa sa iyo ng kaunti. Hindi ko alam kung magkakaroon pa tayo ng pagkakataong magkita muli, ngunit gusto ko talagang malaman, si Terence ba ang nakagawa nitong kaldero sa kanyang sarili, o may tumulong sa kanya? Napabuntong hininga si Patriarch Albert. Hindi niya naisip na tanungin si Boss Bale, ngunit hindi niya magawa, dahil gusto ni Patriarch Charlie na basagin ang imitasyon nitong Grade 1 Automatic Medicinal Cauldron. Kung magtatanong si Patriarch Albert, maaaring isipin ni Boss Bale na narito siya para magtanong tungkol sa impormasyon. Sa makatuwid, si Patriarch Albert ay maaari lamang tumahimik. Kung tungkol sa pagpapalam kay Boss Bale na si Patriarch Charlie ay gustong gumawa ng imitasyon ng medicinal cauldron, ito ay walang kabuluhan. Kinailangan itong gawin ni Charlie kahit na ipaalam sa kanya. Higit pa rito, ginagawa ito ni Charlie para sa kapakanan ng 5 elementong sekta, kaya hindi makatawag si Patriarch Albert. Habang nag-uusap ang dalawa, bigla silang nagsarado ng bibig dahil may parating. It's Little Peach. Nang marinig ang mga yapot ng maliit na Peach, agad na sinabi ni Teresa. Oo naman, may kumatok sa pinto at ang boses ng maliit na Peach ay nagmula sa labas, Young Sect Master, libre ka ba? May pag-uusapan ako sa iyo. Come in, Little Peach, diretsyong sabi ni Teresa. Dahil hindi tagalabas si Patriarch Albert, hindi niya iniwasan ang paksa. Young Sect Master, sana hindi kita istorbohin. Sa sandaling pumasok ang maliit na Peach sa silid, napansin niya na si Teresa at ang Patriarch na si Albert ay tila nagpipino ng mga table tasks.
Agad niyang tinanong. Ayos lang, hindi kita iistorbahin. Little Peach, kung may sasabihin ka, sabihin mo lang, sabi ni Teresa, winawagayway ang kamay. Ito. Napatingin si Little Peach kay Patriarch Albert. Ayaw niyang itago sa kanya ang katotohanan, pero nakakahiya ang gusto niyang sabihin. Hindi niya napigilan ang sarili na sabihin iyon sa harap niya. Hehe, lalabas ako para makalanghap ng sariwang hangin. Tumayo, si Patriarch Albert ay lumabas ng silid na may ngiti. Hindi siya nandito para makalanghap ng sariwang hangin. Sa halip narito siya para bantayan ang pinto ng Teresa. Sa hitsura nito, ang maliit na Peach ay may mahalagang sasabihin. Pagkaalis ni Patriarch Albert, nakahinga ng maluwag ang maliit na Peach. Bagamat alam niya na sa lakas ni Patriarch Albert, madali siyang nakakarinig kahit sa labas, ayos lang hanggat hindi niya ito gagawin ng personal. Young Sect Master, hinanap ako ngayon ni Kuya Kang. Sabi ni Little Peach na medyo namumula ang mukha. Kumunat ang noo ni Teresa sa pagbanggit ng pangalan ni Harry, ang kanyang bantay, Harry. Bakit kanya hinahanap? Siya. Sinabi niya na talagang gusto niya pa rin ako. Pagkasabi nito, sinabi ni Little Peach kay Teresa ang lahat ng sinabi sa kanya ni Harry. Hindi niya ito itinago sa kanya dahil lang sa ayaw niyang magsinungaling sa kanya. Bukod dito, sa isip ni Little Peach, si Teresa ay mas may karanasan at may kaalaman, kaya't matulungan niya itong magdesisyon sa mga bagay na ito. Ang daldal mo. Matapos marinig ang muling pagsasalaysay ng maliit na Peach, walang awa siyang pinuna ni Teresa, munting Peach, nagsinungaling siya sa iyo. Pagkatapos lang niyang makipaghiwalay sa iyo ay nagpropose si Patriarch Charlie na ipakasal sa kanya ang kanyang anak, hindi tulad ng dati. You have to be clear about the time, huwag kang magpalinlang sa mga mabulaklak niyang salita. Sa sandaling ito, nablangko ang isip ng munting Peach. Kahit na mahirap para sa kanya na tanggapin ang katotohanan ito, alam din niyang hindi magsisinungaling si Teresa sa kanya. Kahit na napakalamig ng personalidad ni Teresa, tiyak na hindi siya magsisinungaling tungkol sa ganitong bagay. Ngunit bakit magsisinungaling si Harry sa kanya? Ano ang dahilan? Sa ngayon, gustong tumakbo ng maliit na Peach at makipagtalo kay Harry. Gusto niyang tanungin siya kung bakit siya nagsinungaling sa kanya. Paanong hindi mahulaan ni Teresa kung ano ang iniisip ng maliit na Peach nang makita niya ang kanyang ekspresyon? Kaya, mahina niyang sinabi, Little Peach, hindi mapagkakatiwala ang tao si Harry. Handa siyang gawin ang lahat para sa kanyang sariling kapakanan. Kung kaya kanyang ipagkanulo ngayon, maaari niyang ipagkanulo ang kanyang amo at kasintahan kinabukasan. Huwag mo itong isapuso. Kung makipagtalo sa kanya, hindi na kailangan pang umalis. Kung gayon, dapat ko bang itakwil siya? Sabi ni Little Peach matapos mag-alinlangan sandali. No need to reject him. Pumayag ka na lang sa request niya. Then, we'll see what he's up to. Naghinala si Teresa sa biglaang pagbisita ni Harry sa maliit na Peach. Gusto niyang makita kung anong klaseng trick ang ginagawa niya, kaya gusto niyang matalo siya ng maliit na Peach sa sarili niyang laro. Sige, young sect master, papayag ako sa request niya. Let's see what he's up to. Tumango si Little Peach. Inumin mo itong tableta at sundan mo ako. Biglang naglabas si Teresa ng maliit na bote ng porselana mula sa kanyang dibdib. Pagkatapos ay nagbuhos siya ng isang tableta mula sa bote at iniabot ito sa maliit na Peach. Ito ay isang concealment pill. Bahagyang natigilan si Little Peach. Kahit na hindi siya isang alchemist, bilang katulong ni Teresa, nakarinig at nakakita siya ng ilang mga table tasks noon, kaya alam niya ang ilan sa mga pangalan at gamit ng mga ito. Ang epekto ng pill ay upang itago ang presensya ng isang tao kung wala siyang gagawin, kahit isang sky class ay hindi siya ma-detect. Gayunpaman, ang bagay na ito ay maaaring gamitin para sa pangangalap ng impormasyon, ngunit hindi para sa pagpatay. Kung tutuusin, hanggat ginamit ang chant, mawawala ang epekto ng tabletang ito.
Maliban kung ito ay natupok ng mga ordinaryong tao o ang mga magsasaka ay hindi gumamit ng awit, ito ay hindi masyadong kapaki-pakinabang maliban kung ito ay ginamit para sa pangangalap ng impormasyon. At ang pill na ito ay isang third-grade pill. Napakahirap na pinuhin, kaya kakaunti ang mga alchemist na magpino ng mga bagay na ito. Ang mga nasa kamay ni Teresa ay ang mga na-refine niya noong siya ay nagpa-practice na mag-refine ng third-grade pills. Hindi niya inasahan na magiging kapaki-pakinabang ang mga ito ngayon. Dadalhin kita upang makita kung ano ang sinabi ni Harry pagkatapos niyang bumalik. Pagkasabi nito, hinayla ni Teresa ang maliit na peach mula sa bintana. 3,155. Ang lakas ni Teresa ay nasa tuktok ng huling yugto ng Sky Class. Bagamat si Ancestor Charlie ay nasa peak ng late stage ng Sky Class, kung gusto ni Teresa na itago ang kanyang mga galaw, hindi ito ma-detect ni Ancestor Charlie. Hanggat hindi gumagamit ng mantra si Teresa at hindi nagkusa si Charlie na hanapin siya, halos walang magiging problema. Samantala, ang maliit na Peach ay nakainom ng concealment pill, kaya natural na imposible para sa kanya na matuklasan siya ni Patriarch Charlie. Palihim silang dalawa sa bintana ng kwarto ni Patriarch Charlie. Kakapasok lang ni Harry sa kwarto. Bumalik ka na. Tumingin ang ninuno ng Charlie kay Harry at tumango. Kamusta ang sitwasyon? Biyenan, naging maayos ang lahat. Ang munting Peach, ang uto-uto na babaeng iyon, ay naniwala sa aking mga salita at naisip na totoo ako sa kanya. Pumayag na siya sa aking panukala. Pagmamalaki ni Harry. Ang maliit na Peach, na nakatayo sa tabi ni Teresa, ay narinig ang mga salita ni Harry. Nanginginig ang kanyang katawan habang umaalingaw-ngaw ang galit at hinanakit sa kanyang mga mata. Hindi niya akalain na magsisinungaling muli si Harry sa kanya. Para talagang sabihin ang mga ganyang salita sa harap ni Ancestor Charlie. Gaya ng inaasahan, tama si Teresa, si Harry ay hindi isang mapagkakatiwalaang tao. Pero mag-iingat ka. Huwag mong hayaang malaman ko na may nangyayari talaga sa pagitan mo at sa kanya. Tumango si Patriarch Charlie. Don't worry, father-in-law. Sa multo ng munting si Peach, sinong magkakagusto sa kanya? Naiinis ako kahit matulog pagkatapos kong patayin ang mga ilaw. Wala siya kumpara sa Little 11. Mabilis na sabi ni Harry. Sila ay nasa ganap na magkakaibang antas. Nilapitan ko siya noon para pasayahin ang makalangit na silkworm transformation, pero ngayon, may suporta na akong katulad mo, biyenan, hindi ko na kailangang pasayahin ang iba. Okay, since that's the case, you can go and make the plan. Ang ninuno ng Charlie ay tumango bilang kasiyahan. Bagamat ang mga nakaraang aksyon ni Harry sa paghahangad ng maliit na Peach para pasayahin ang makalangit na pagbabagong anyo ng uod ng silkworm ay itinuturing na walang kahihiyan sa mata ng mga ordinaryong tao, ang ninuno ng Charlie ay isang makasalanang tao. Sa kanyang mga mata, naramdaman niya na si Harry ay isang taong may malaking potensyal. Si Harry ay makasalanan, ngunit sapat na iyon hanggat hindi siya ganoon. Biyenan, babalik ako ngayon. Sabi ni Harry at umalis. Sa labas ng bintana, mapatla ang mukha ng munting Peach at nanginginig ang katawan sa galit. Hindi niya akalain na ginamit siya ni Harry sa lahat ng oras na ito para makalapit sa Teresa. Nagsimulang tumulo ang luha ni Little Peach. Kahit na siya ay malungkot noong siya ay tinanggihan ni Harry noon, hindi siya kailanman naging ganito kalungkot. Gayunpaman, marahang tinapik ni Teresa ang balikat ni Peach bago tahimik na umalis kasama siya. Sa pag-alis nila, tila naramdaman ni Patriarch Charlie ang emosyonal na pagbabago-bago ni Peach. Nang lumakad si Patriarch Charlie sa bintana at binuksan ito, nakita niya ang isang disipulong dumaan sa hindi kalayuan. Kaya naman, umiling siya sa pag-aakalang siya ay labis na naghinala. Young Sect Master, I'm sorry. Naglagay ako ng maraming magagandang salita para kay Harry sa harap mo. Malungkot at nanghihinayang sabi ni Little Peach matapos makita ang tunay na kulay ni Harry. Ayos lang, hindi kita sinisisi. Likas na sa tao ang maglagay ng magandang salita para sa kataypan mo. Sinasama kita dahil gusto kong makita mo ng malinaw si Harry. Huwag mo na siyang dayin ulit.
Kumaway ng kamay si Teresa. Young Sect Master, huwag kang mag-alala. Puputulin ko lahat ng relasyon sa kanya. Mariing sabi ni Little Peach. Hindi na kailangan iyon. Maaari mo silang talunin sa sarili nilang laro at makita kung ano ang gusto nilang gawin. Nahulaan ni Teresa na si Harry at ang ninuno ng Charlie ay malamang na gumagawa na naman ng masamang plano. Sa maliit na Peach na namamahala sa pangangalap ng impormasyon, makakatipid ito ng ilang oras sa Teresa. Bagamat mainam na lihim na sundan sila ng Heavenly Butterfly, sisikapin ni Teresa na huwag gamitin ang Heavenly Butterfly kung maaari. Kung tutusin, makakatagpo sila ng mga multo kung masyado silang naglalakad sa gabi, at ang sikreto ng makalangit na paru-paro ay hindi matuklasan ni Patriarch Charlie. Sige, Young Sect Master. Pakikinggan ka ni Little Peach. Kung gayon, ano ang dapat kong gawin? Nagmamadaling tumango si Little Peach. Gawin mo lang kung ano ang sinabi ni Harry, at sabihin mo sa akin. Sasabihin ko sa iyo kung ano ang gagawin. Sabi ni Teresa. Sige, Young Sect Master. Sagot ni Little Peach. Dugo ang dilaw na sekta ng Tagsibol. Ghastly Grandmaster, nalaman ko na si Terence ay naging lumpo kamakailan. Siya ay nalason ng isang tagong bahay na lason ni Hale, at hindi na niya magagamit ang kanyang chi. Ang kanyang mga meridian ay sira na rin. Madali na siyang patayin ngayon. Iniulat ng makasalanang matandang ninuno, ang supervisor ng dilaw na sekta ng Tagsibol na nakasuot ng dugo. Oh! So sinasabi mo na dapat tayong magpadala ng mga tao para patayin si Terence ngayon? Tanong ng matandang ninuno Yellow Spring. Ito. Gaya ng sinabi ko, kanina lang, pero gumaling na si Terence, punong-puno na siya ng lakas. Mapait na ngumiti ang matanda. Fuck. Old Ancestor Yellow Spring couldn't help but curse, anong kalokohan ang ginagawa mo kanina? Bakit hindi mo sinabi kanina? Sinasabi mo lang to pagkatapos niyang gumaling. May kahulugan ba yon? Ito. Iniulat lang ito sa akin ng intelligence team. Naparito ako para i-report sa iyo sa lalong madaling panahon. Sabi ng malagim na ninuno, na nakakaramdam ng mali. Yung mga walang kwenta sa intelligence team, nakita mo na silang nakakasira ng tingin. Hindi mo ba itinuwid? Hindi mo ba alam na ang katalinuhan ang pinakamahalagang bagay para sa isang assassin? Old Ancestor Yellow Spring said in a disappointed tone. Ang matandang ninuno na dilaw na Tagsibol, tulad ng alam mo, kami ay isang sinaunang sekta, at ang aming mga gawi sa pangangalap ng katalinuhan ay naipasa na mula pa noong unang panahon. Ang mga taong ito ay umaasa sa kanilang mga binti at bibig, at hindi na gumagamit ng makabagong teknolohiya. Mabuti kung magtatanong tayo tungkol sa mga tao at mga bagay sa mundo ng paglilinang, ngunit mahirap malaman ang anumang bagay sa ating sekular na samahan sa mundo bilang mga tao. Cultivation realm, at wala tayong hawakan sa sekular na mundo, sinong mag-aakala na makakatagpo tayo ng alien na tulad ni Terence? Paliwanag ng nakakatakot na matandang ninuno. May sense ang sinabi mo. Ang matandang ninuno na dilaw na bukal ay tumango bilang pagsang-ayon. Hindi na siya galit tulad ng dati. Gayunpaman, hindi ito mahusay. Kung lagi nating gagawin pagkatapos ng katotohanan, saan tayo maghihiganti? Sa pagkakataong ito, hindi lahat ng huli na payo. Nakakuha din ako ng iba pang balita tungkol kay Terence. Sasabihin ko sa iyo ng detalyado, matandang ninuno na dilaw na bukal. Nagmamadaling sabi ng malagim na ninuno. Tungkol kay Terence. Sige, sabihin mo sa akin. Sana magandang balita ito. Tumango ang matandang ninuno Yellow Spring. Ganito nakatanggap ang intelligence team ng balita na isang Sky-class mid-phase na Pickmaster ang namatay sa pamilya Dorian, si Terence ang pumatay sa kanya. Sabi ng malagim na ninuno. 3,156. Tinatawag mo itong magandang balita. Sumimangot ang Old Ancestor Yellow Spring. Itong si Terence, talagang nakapatay siya ng Sky-class mid-phase pick, ano ang kanyang aktwal na lakas. Ayon sa aking pagsisiyasat, ito ay Sky-class early phase. Sabi ng malagim na ninuno. Noong Earth class siya,
kaya niyang patayin ang Sky Class Master sa ilang segundo, at ngayong Sky Class na siya. Mukhang ikaw na mismo ang gagawa nito kung gusto mong patayin si Terence. Siguro. Mas ligtas kung gagawin mo ito ng magkasama. Ang Old Ancestor Yellow Spring ay hindi isang tanga kung mapatay ni Terence ang Sky Class mid-face pick, sino ang makakasiguro na hindi niya magagawa? Ayon sa kanyang maraming pagsisiyasat, minamaliit niya ang lakas ni Terence sa bawat pagkakataon, na nagdulot ng di masusukat at masakit na mga kahihinatnan sa nakasuot ng dugong Yellow Spring sect. Kaya sa pagkakataong ito, hindi na mayabang ang matandang ninuno na Yellow Spring. Natuto siyang maging matalino at maingat. Not bad. Ngunit may isang bagay na hindi pa nakumpirma, ang ilan sa iba pang Sky Class Masters ng Dorian family ay namatay din sa mga kamay ni Terence, at ito ay isang instant kill. Kaya, hindi pa natin matansya ang lakas ng pakikipaglaban ni Terence. Dagdag pa, ang pinakamahalagang bagay ay nilinlang ni Terence si Elder Harry mula sa Heavenly Elixir Sect kanina, ngunit wala silang ginawa tungkol dito. Nagpatuloy ang matanda. Walang ibang nakakaalam, ngunit alam namin. Ang Sky Elixir Sect ay sinusuportahan ng 5 elementong sekta. Oh! Anong nangyayari? Tanong agad ng matandang ninuno Yellow Spring. Ganito, nag-imbento si Terence ng Grade 1 automatic cauldron na kayang mag-refine ng mga table tasks ng mag-isa. Dahil doon, sinabi niya sa Old Ancestor Yellow Spring ang tungkol sa mga paggalaw ni Terence kamakailan. Hindi naman sa ayaw ng 5-element sect kay Terence, pero nag-aalala sila sa Trade Association ng Practitioner. Gayunpaman, nag-aalala ako kay Terence, mas mabuting huwag na natin siyang guluhin. Old Ancestor Yellow Spring said after some thought. Oo, kaya hindi ako sang-ayon na direktang gawing kaaway natin si Terence. So, other than that, may suggestion ng intelligence team. Masyadong weird si Terence, pero pwede nating targetin ang pamilya niya. Tumango ang matanda. Hanggat ang pamilya ni Terence ay namatay, siya ay madudurog, at ito ay magiging isang dagok sa kanya, at siya ay maghihiganti. Mabuti. Kung gayon, kunin ang intelligence team para malaman kung sino ang pamilya ni Terence at kung nasaan sila. Kikilos tayo kapag nalaman natin. Old Ancestor Yellow Spring sabi. Oo, mag-iimbestiga ang subordinate na ito. Mabilis na sumang-ayon ang malagim na ninuno. Sa katunayan, hindi na kailangan ng imbestigasyon. Ginawa ito ng intelligence team dahil may nalaman na sila. Sa makatuwid, hindi nagtagal pagkatapos bumalik ang malagim na ninuno upang maunawaan ang sitwasyon, dinala niya ang taong namamahala sa intelligence team sa lumang ninuno na Yellow Spring. Ang iyong subordinate, lumilipad na pusa, ay bumabati sa matandang ninuno na dilaw na tagsibol. Ang taong namamahala sa intelligence team ay tinawag na Flying Cat. May kakayahan nga siyang lumipad sa mga bubong at mag-vault sa mga dingding. Gayunpaman, ang kanyang kakayahan ay limitado sa mundo ng paglilinang. Medyo kulang siya sa pangangalap ng impormasyon tungkol sa sekular na mundo. Ito rin ang dahilan kung bakit nagtagal ang pag-iimbestiga kay Terence. Sinabi ni Vincent na nalaman mo ang tungkol sa pamilya ni Terence. Tanong ng matandang ninuno Yellow Spring. Medyo masaya siya sa pagkakataong ito. Ang kahusayan ng intelligence team ay halos sampay niya ang kanyang ina, kahit na ang kanyang ina ay matagal nang namatay. Oo, matandang ninuno Yellow Spring. Ayon sa aking pagsisiyasat, ang mga babaeng pinakamalapit kay Terence ay sina Cheryl, Yasi, Josephine, Trixie, Melissa, at Jenny. Ito ang iilan na malapit kay Terence. Ang iba ay hindi madalas na lumilitaw sa kanyang tabi, kaya hindi ko itinuloy ang aking pagsisiyasat. Sabi ng lumilipad na pusa. Oh, so sinasabi mo na kung papatayin natin ang lahat ng babaeng ito, malulungkot si Terence. Pero yung Charlton something yaw, bakit parang pamilyar ang pangalan na yon? Saan ko nga ba narinig? Tanong ng matandang ninuno Yellow Spring. Ang matandang ninuno na dilaw na tagsibol ay matalino. Itong si Cheryl ay tagapagmana ng palasyo ng madilim na gabi. Siya rin ang dahilan kung bakit naging kaaway ng sinaunang pamilya ng silangan ng dakilang elder ng palasyo ng madilim na gabi. Inheritor. Kung gayon, ano pa ang sinasabi mo?
Maglalakas loob ba tayong hawakan ang ganoong tao? Ngayong patay na siya, naging the public enemy of the ancient level ang ating blood-clad Yellow Spring sect. Agad na sumimangot ang matandang ninuno Yellow Spring. Kahit na ang dilaw na sekta ng Tagsibol na nakasuot ng dugo ay isang hindi pangkaraniwang pag-iral sa sinaunang mundo at walang nang-ahas na pukawin sila, haharapin lamang nila ang kamatayan kung lalabagan nila ang mga interes ng buong sinaunang mundo. Hindi mo ba masasabi ang isang bagay na kapaki-pakinabang? Ang matandang ninuno na dilaw na Tagsibol ay labis na inis. Ang maganda lang ay hindi natin mahawakan ang sinuman sa mga babaeng ito. Napangiti ang lumilipad na pusa. None of them can be touched. What do you mean by that? Ang matandang ninuno na dilaw na bukal ay natigilan saglit sa pag-aakalang mali ang kanyang narinig. Yasi, kung hindi tayo nagkakamali, siya ang tagapagmana ng elemento ng apoy na pinangangalagaan ng 5 elementong sekta sa pamamagitan ng Hidden House York. Para naman kay Josephine, siya ang tagapagmana ng Snow Valley, at ngayon ay isang elder ng Lambak. Si Trixie, sa kabilang banda, ay tagapagmana ng Ice Palace, at ang kanyang vice-han ay ang master ng estudyante. Sects. Ancestor Tristan, siya ay hindi isang ordinaryong estudyante. Siya ay isang estudyante na marunong magpino ng mga table tasks, kaya kahit ang ninuno na si Black Earth ay hindi nang ahas na hawakan siya. Polong. Ang taong ito. Hindi madaling hawakan siya. Paliwanag ng lumilipad na pusa. Fuck. Old Ancestor Yellow Spring couldn't help but curse, kahit na si Terence ay mayroon lamang mga tagapagmana at mga taong may kaugnayan sa 5 elementong sekta. Paano natin siya papatayin? Ang ating dugong dilaw na sekta ng Tagsibol ay mamamatay kahit sino pa ang ating papatayin. Kahit na kailangan nating patayin ang mga tao mula sa pang-araw-araw at araw-araw na sekta, hindi natin maaaring habulin ang mga taong may kaugnayan sa 5 elemento. Ito. Old Ancestor Netherworld, mangyaring hayaan mo akong tapusin. Hinatak ng lumilipad na pusa ang mahabang mukha at walang magawang sinabi, ibinabalita ko lang sa iyo ang resulta ng investigasyon, ngunit hindi ibig sabihin na hindi na mahawakan ang mga taong sasabihin ko sa iyo. O sige na, sino pa ang mahawakan mo sa tabi ni Terence? Nakakunot noong tanong ng matandang ninuno Yellow Spring. Hindi natin maaaring hawakan ang mga babae sa paligid ni Terence, ngunit maaari nating hawakan ang kanyang pamilya. Ayon sa aming pagsisiyasat, ilang beses nang bumalik si Terence sa isang lugar na tinatawag na West Star Village. May lolo siya doon, ngunit hindi ko alam ang pangalan niya. Ang alam ko lang ay Linford ang kanyang apelyido, at isa lang siyang ordinaryong taong nayon mula sa sekular na mundo. Hindi karapat-dapat na imbestigahan ang kanyang pangalan, at ang alam ko lang ay naglalakbay siyang doktor. Oh. You mean we should make a move on this person? Tanong ng matandang ninuno Yellow Spring. 3,157. Not bad. Kung mamatay siya ay malulungkot si Terence at hindi na tayo magkakagulo. Tumango ang lumilipad na pusa, kung hindi, ang pagpatay sa sinumang babae sa paligid ni Terence ay magiging isang malaking problema. Ang matandang ito lamang ang magiging maayos kung siya ay mamatay. Kaya, iminumungkahi ko na patayin natin ang matandang ito. Oh, since country bumpkin lang siya, then any golden class master should be enough, right? Matandang ninuno dilaw na bukal na walang pakialam. Hindi ito gagawin. Natatakot ako paano kung bumalik si Terence. Umiling ang lumilipad na pusa. Totoo iyon. Kung ganoon, personal kaming pupunta doon ni Vincent. Papatayin muna namin ang matandang ito at pagkatapos ay hihintayin namin ang kamatayan ni Terence. Noong una, ang matandang ninuno na dilaw na Tagsibol ay nag-aalala tungkol sa pagpunta sa karaniwang mundo upang hawakan si Terence. Pagkatapos ng lahat, ang nakadamit dugo na dilaw na sekta ng Tagsibol ay iba sa mga sinaunang sekta. Walang paghihiganti sa grupong assassin. Kapag kinuha mo ang misyon, maaari kang pumatay o papatayin. Kung ang grupong assassin ay nakibahagi rin sa paghihiganti, ito ay magiging isang gulo. Gayunpaman, si Terence ay isang freelancer, at wala silang kapangyarihan ng imbestigahan siya, kaya pinili ng sekta na maghiganti.
Gayunpaman, ito ay ginawa ng lihim, at ang iba pang mga sinaunang sekta ay hindi magiging masaya kung ito ay lumabas sa bukas. Kung sapat na ang kapangyarihan ko para makatakas sa kamatayan, magpapadala ka ba ng mas maraming tao para patayin ako? Ito ay malinaw na sumalungat sa orihinal na layunin ng misyon at ginulo ang mga patakaran. Ang nakadamit dugo na dilaw na sekta ng Tagsibol ay hindi rin pinayagang kumilos sa sekular na mundo. Ito ay hindi lamang isang tuntunin ng sinaunang panahon, kundi isang sapilitang pangako na ginawa sa mga pangkat ng assassin sa sekular na mundo. Hinding-hindi nila tatawid ang hangganan at bahira ng assassin world ng sekular na mundo. Bagamat medyo nakakatawa ito, paano nakipagkompromiso ang isang mataas at makapangyarihang sinaunang sekta tulad ng Dugong Yellow Spring Sect sa isang assassin organization sa sekular na mundo? Ngunit siya ay nakompromiso. Ang pinakamalaking organisasyong mamamatay tao sa sekular na mundo ay pinamunuan ni Mysteriang ng Vajra Duo na mga demonyo, isa sa dalawang malupit na lalaki na tumawid sa sinaunang mundo. Sa harap ng Mysteriang na ito, ang hari ng mga assassin sa cultivation world ni na Winter at Yomi ay kailangang yumuko at iwan ang dugo-dugo na Yellow Spring Sect kay Mysteriang. Kahit na ang pag-alis ng hari ng mga assassin sa mundo ng paglilinang ay kilala sa buong sinaunang mundo, walang nakakaalam na si Master Yang ay ang hari ng mga assassin sa sekular na mundo. Ito ay isang panloob na kwento ng industriya ng assassin. Hindi naglakas loob ang sekta sa Netherworld na may dugong ibunyag ito nang walang pahintulot ni Master Yang. Bukod dito, hindi ito dapat ipagmalaki. Talagang hindi ka panipaniwala na ang isang assassin organization sa cultivation world ay ibababa ang kanilang ulo sa isang assassin organization sa sekular na mundo. Totoo na ang dalawang malupit na lalaki ay nawala sa loob ng mahigit isang dekada, at ang iba pang mga sinaunang at nakatagong antas ay nagsimulang makalimutan ang mga negatibong epekto na dulot nila, ngunit mas mabuti pa rin kung maaari nilang patayin si Terence nang hindi sinisira ang kanilang pangako. Pagkatapos ng lahat, ang dalawang walang awa na tao na kilala bilang ang King Kong Duo Fiends ay nagbigay ng anino sa puso ni Naomi at Winter. Ang West Star Village ay nasa isang malayong lugar at hindi na itinuturing na isang karaniwang lugar. Ang pagpatay sa pamilya ni Terence doon at pag-akit kay Terence para patayin siya ay hindi pagsira sa pangako. Bakit hindi natin kunin ang patriarch na may dugong damit na gawin ito? Ikaw at siya ay parehong sky-class late face peak kahit gaano pa ka-weirdo si Terence, kailangan niyang mamatay kung sabay tayong atakihin ng tatlo. Maingat na iminungkahi ng malagim na ninuno. Mabuti iyan. Malapit nang lalabas sa pag-iisa ang punong dugo na patriarch. Ito ay isang magandang oras upang pumunta at magpahinga. Ang pagpatay ng mga tao ay isang magandang pagpipilian din. Ang matandang ninuno na dilaw na Tagsibol ay tumango pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan. Kung ganoon nga, mahirap para kay Terence na hindi mamatay. Ang nakakatakot na ninuno ay tumawa ng nakakatakot. Sky Elixir Sect. Matapos i-set up ang plano, hinanap muli ni Harry ang maliit na Peach. Sa ibabaw, ang maliit na Peach ay tila walang napansin, patuloy pa rin sa pag-asa na makasama si Harry sa hinaharap. Gayunpaman, lubos siyang nadismaya sa kanya. Kuya Kang, tinawag mo ba si Little Peach dito dahil kinumpirma mo na ang bagay na iyon? Ano ang kailangan mong gawin ng maliit na Peach? Masiglang tanong ni Little Peach. Ganito may magandang pagkakataon para pumunta ka sa medical company ni Miracle Dr. Larkins at maging secretary ni Jacob. Umalis ang secretary ni Jacob, at ang kumpanya ay kasalukuyang kumukuha, ngunit kailangan mong magkaroon ng isang tiyak na antas ng pangunawa sa medisina. Nababagay ka sa pangangailangang iyon, at ikaw ay isang propesyonal sa medisina at medisina. Naniniwala ako na ang trabahong ito ay magiging madali para sa iyo. Dahil ang pagiging secretary ay isang trabaho din para tumulong sa mga tao, at ikaw din ang lingkod ng Young Sect Master sa Sky Elixir Sect, kaya ang mga bagay na ito ay madali para sa iyo na gawin. Noong una, pinag-isipan pa ni Harry ang kanyang utak kung paano kunin ang maliit na Peach sa tagiliran ni Jacob para makalapit ito sa kanya. Gusto niyang gumamit ng mga underhanded na pamamaraan, ngunit hindi niya inaasahan na biglang sumulpot sa harapan niya ang ganoong pagkakataon.
Ito ay nagpasaya kay Harry nang hindi maipaliwanag. Ginawa lang ito para sa maliit na Peach. Sa katunayan, ito ay dahil ang kumpanya ay nasa isang krisis kamakailan, at ang kalihim na nagtrabaho para sa Jacob sa pamamagitan ng mga koneksyon ay nagsumite ng kanyang liham ng pagbibitiw dahil siya ay may masamang panghuhusga at iniisip na ang kumpanya ay babagsak. Hindi kumuha ng bagong secretary si Jacob dahil wala sa magandang posisyon ang kumpanya hanggang sa mabente ng maayos ang Grade 1 automatic cauldrons ni Jasmine at bumalik sa track ang kumpanya. Nagpahinga sina Fatty Boy at Jacob at nagsimulang kumuha ng mga bagong empleyado na umalis noong nagkaproblema ang kumpanya, at isa sa kanila ang secretary ni Jacob. Lumikha ito ng magandang pagkakataon para kay Harry. Pinalis niya ang maliit na Peach nang walang anumang pagsisikap, hindi man lang kailangang gumawa ng kwento. Sige, mag-a-apply ako sa trabaho ngayon. Pero paano ako mag-a-apply ng leave sa Young Sect Master? Oh! Nagmamadaling tumango si Little Peach at nagtanong, ibig sabihin hindi ako sasamantalahin. Hindi mangyayari iyon. Hindi mo ba narinig ang kasabihan? Kung may gagawin ng boss, gagawin ito ng secretary, at kung wala siyang gagawin, gagawin ito ng secretary. Kung hindi mo sasamantalahin, paano mo lalapitin si Jacob at magtiwala sa iyo ng buo, at pagkatapos ay nakawin ang teknolohiya ng automatic medicine cauldron? Umiling si Harry, ayos lang. Hindi kita hahamakin. Ituturing ko lang ito bilang sakripisyo mo para sa akin. Little Peach, huwag kang mag-alala at umalis ka na. Napuno ng kalungkutan ang puso ng munting Peach. Kung hindi dahil sa ipinakita ni Teresa sa kanya ang tunay na kulay ni Harry, baka kinulam siya nito at naniwala sa kanyang mga salita. 3,158. Ngunit ngayon, itinuring ito ng maliit na Peach bilang isang biro. Sa kalmadong ekspresyon, nagtanong siya, kung gayon. Magiging interesado ba si Jacob sa aking hitsura? Siya ang big boss, anong klaseng babae ang hindi niya nakita? Paano niya ako nagustuhan? Hindi yan sigurado. May kakaibang fetish ang pinsan ko, at iba sa iba ang babaeng gusto niya. Gusto niya rin ang baldado, pabayaan ka na. Narealize ni Harry na may nasabi siyang mali dito at mabilis siyang nagpaliwanag, Little Peach, syempre, hindi ko sinasabing pangit ka. Isa kang talentadong babae na may tinatagong talento. Naniniwala ako na malalaman ito ni Jacob pagdating ng panahon, kaya hindi mo kailangang mag-alala. As long as you are willing to put in some effort, siguradong maaakit mo siya. Sige, susubukan ko. Tumango si Little Peach. Kung noon, magagalit siya kay Harry dahil sa pakikipag-usap sa kanya ng ganoon, ngunit ngayon, si Harry ay isang passerby lamang sa kanyang paningin. Walang dapat ikagalit. Tandaan, anuman ang mangyari, kailangan mong kunin ang mabuting panig ni Jacob at makuha ang impormasyon. Makakasama lang tayo sa hinaharap kung makukuha natin ang impormasyon, kung hindi ay hindi ako papayagan ni Master na pakasalan ang pangalawang asawa. Sabi ni Harry. Okay. Alam ko. Sa kaloob-looban, hinamak siya ng munting Peach. Kahit na makuha ko ang impormasyon, imposibleng pumayag si Patriarch Charlie na ako ang iyong concubine. Dahil iyon ang kaso, pumunta ka na at maghanda. Ipapaalam ko kay Master ang Young Sect Master. Naniniwala ako na kasama si Patriarch Charlie, hindi ka hahadlangan ng Young Sect Master sa maliit na bagay. Sabi ni Harry. Kuya Kang, alis muna ako. Tumango si Little Peach. Pagtingin sa likod ng maliit na Peach habang paalis siya, sumilay ang malamig na ngiti sa mukha ni Harry, hindi ko lang alam kung ano ang gagawin sa maliit na Peach. Tamang-tama, ibibigay ko siya sa aking nakababatang kapatid na lalaki na mahilig kumuha ng mga ginamit na sapatos. Sok! Si Jacob ay siguradong maswerte sa pagkakataong ito. Hindi ko pa nahawakan ang maliit na Peach, ngunit siya ay mukhang hindi interesado sa lahat. Ako ay hindi interesado sa kanya. Pagkaalis ng maliit na Peach, ang una niyang ginawa ay pumunta sa kwarto ni Teresa at sabihin sa kanya ang lahat ng sinabi sa kanya ni Harry ngayon. Bahagyang kumunat ang noo ni Teresa.
Nangangahulugan ito na ang ninuno ng Charlie at si Harry ay gustong makipag-ugnayan kay Terence at makakuha ng impormasyon kung paano gumawa ng Grade 1 automatic medicine cauldron mula sa kanya. Oo naman, hindi niya hinayaang magkunwari si Little Peach na haharapin siya ng walang kabuluhan. Talagang nakakuha siya ng isang mahalagang piraso ng impormasyon. Dapat ba niyang paalalahanan si Terence? Gayunpaman, pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, nagpasya si Teresa na iwanan ang kaisipang ito. Una, kung ipaalam niya kay Terence ngayon, magiging madali para sa kanya na malantad. Pangalawa, anong pagkakakilanlan ang mayroon siya upang ipaalam kay Terence? Ang pinakamahalaga, ang maliit na Peach ay nagtaksil na kay Harry, kaya hindi na kailangang mag-alala si Teresa sa pagtataksil niya kay Terence. Tumango siya, alam ko, pwede ka munang umalis, mag-iisip ako ng paraan. Sige, young sect master. Alam na hindi siya sasaktan ni Teresa, umalis ang maliit na Peach nang may kapayapaan ng isip. Gayunpaman, pagkaalis ng maliit na Peach, biglang sinabi ni Teresa, mamatay si Miller, pasok ka. Isang itim na anino ang lumutang mula sa bintana. Si Miller ang namatay. Young sect master. Malamig ang mukha ni Teddy habang magalang na sinabi kay Teresa. Tianday, imbestigahan mo si Jacob mula sa medical company ng miracle doctor na si Larkins at bumalik ka kaagad sa akin. Inutusan ni Teresa na mamatay si Miller. Oo, young sect master. Sagot ni Teddy at nawala ulit. Hindi nagtagal pagkaalis ni Miller, narinig ang mga yabag sa labas ng kwarto ni Teresa. Kung hindi mali ang narinig ni Teresa, si Patriarch Charlie iyon. Hindi niya inaasahan na personal siyang bibisitahin ni Patriarch Charlie. Isa itong malaking karangalan, at ipinakita rin nito ang determinasyon ni Patriarch Charlie na magpadala ng kaunting Peach. Kung ito ay isang casual na pagbati mula kay Ancestor Charlie dati, maaaring tinanggihan ito ni Teresa. Gayunpaman, ngayong personal na dumating si Ancestor Charlie, hindi lang ito makakaakit ng hinala, ngunit hindi rin kayang labanan ni Teresa ang galit ni Ancestor Charlie. Pagkatapos ng lahat, ang dahilan kung bakit nagawang maging pinuno ng mga sinaunang sekta ang Sky Elixir Sect ay hindi lang dahil sa paggawa ng elixir nila, kundi dahil din sa suporta ng 5 elementong sekta. Kung wala ang suporta ng 5 elemento ng sekta, ang Sky Elixir Sect ay magiging isang maliit na sekta sa paggawa ng elixir, at hindi ito lalago ng ganoon kabilis. Kaya, kahit na ito ay isang pribado o pribadong bagay, hindi maaaring tumanggi si Teresa. Heavenly Silkworm Transformation, ano ang pinagkakaabalahan mo? Sa ilalim ng pamumuno ng maliit na Peach, si Patriarch Charlie ay pumasok sa silid ni Teresa na nakangiti. Nasa likod niya si Harry. Binabati ng Heavenly Silkworm Transformation si Marshall Uncle Charlie. Uncle Charlie. Nagmamadaling bati ni Teresa. I wonder what's the matter for Uncle Master Charlie to personal come here. Kung kailangan mo ako, tawagan mo lang ako. Hehe, wala naman talaga. Umiling si Patriarch Charlie at nakangiting sinabi, hindi ba lahat ng ito ay dahil sa akin, ang iyong manugang? I'm sure you're aware of the matter between him and your maid, Little Peach. Bagamat ikinasal na siya sa aking anak, nasa puso pa rin niya ang kanyang unang pag-ibig. Sa simula, ako ay laban dito. Natural, ayokong magnakaw ang anak ko ng lalaki ng ibang babae. Gayunpaman, hindi ko alam kung anong uri ng magic potion ang pinakain ni Harry sa aking anak, ngunit pumayag talaga siyang kumuha ng concubine at gawing pangalawang asawa ang maliit na Peach. Since sabi na nga ng anak ko, as a father, I can't be a villain. Kaya, maaari ko ring tuparin ang kanilang mga kagustuhan. Anyway, payag ang anak ko, kaya wala akong masabi, di ba? Natural na hindi naniniwala si Teresa sa katarantaduhan ni Patriarch Charlie, ngunit kailangan pa rin niyang magpakita ng gulat na ekspresyon. Ganun ba? Kaya ganyan yan. Then what do you mean, Marshall Uncle? Bueno, walang masyadong gagawin si Harry sa mga araw na ito, kaya sinabi ko sa kanya na dalhin ang maliit na Peach sa bahay para bisitahin ang kanyang pamilya.
Baka tumagal ito, kaya pumunta ako para sabihin sa iyo na siya ay nag-leave of absence. Sa anumang kaso, mayroon ka ng tsansi bilang iyong katulong, sabi ni Patriarch Charlie. Hindi mo kailangan ng maliit na pitch, kaya hindi dapat magkaroon ng problema, di ba? Siyempre, walang problema. Dahil nagsalita na si Tito Master Charlie, at payag ang taong sangkot, hindi ko siya mapipigilan. Tumawa si Teresa, kami ay isang sinaunang sekta. Mayroon pa kaming mga kaugalian noong sinaunang panahon. Ang polygamia ay makatwiran. Parang normal sa akin. Kahit ako ay ganoon din. Paano ko itatanong sa aking mga nasasakupan? Pagkatapos ng lahat, ang imahe ni Teresa sa labas ng mundo ay isang playboy na may maraming babae. Walang mali sa sinabi niya, pero para lang kay Harry. Okay, dahil ganoon nga ang kaso, Harry, bakit hindi mo pasalamatan ang young master ng makalangit na silkworm transformation? Si Patriarch Charlie ay lubos na nasisiyahan sa pagiging mataktika ni Teresa, at ang kawalang kasiyahan na mayroon siya para sa kanya ay nawala noon. 3,159. Salamat sa tulong mo, young sect master. Mabilis na ikinuyom ni Harry ang kanyang mga kamao. Hindi niya akalain na magiging ganito kadaling kausap ang makalangit na silkworm transformation, pumayag ito nang hindi siya tinitigilan. Gayunpaman, sa pag-iisip tungkol dito, ang kanyang biyenan ay personal na dumalaw. Bilang isang junior, paanong ang makalangit na silkworm transformation ay hindi makapagbigay sa kanya ng mukha? Ang ninuno ng Charlie ay nasiyahan. Naisip niya na kailangan niyang maglaan ng ilang oras sa pagpapaliwanag, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganoon kamakatwiran si Teresa. Gayunpaman, ang ninuno ng Charlie ay nag-iisip mula sa pananaw ng isang batang babae, ngunit tila ang pagbabalat kayo ng makalangit na pagbabagong anyo ng uod sa paglipas ng mga taon ay ginawang mas parang lalaki ang karakter ni Teresa. Ang ninuno ng Charlie ay hindi naghinala at umalis kasama si Harry. Pagkaalis ni Patriarch Charlie kasama si Harry, si Teresa at maliit na Peach ang naiwan sa silid. Pagkatapos ay sinabi ni Teresa, pagdating ng panahon, maaari kang mag-apply para sa trabaho sa kumpanyang medikal ni Miracle Dr. Larkins. Gawin mo ang kailangan mong gawin, maaari kang makipagkasundo kay Jacob, ngunit hindi mo kailangang akitin siya. Hindi mo kailangang bigyang pansin ang sinasabi ni Harry sa iyo, gawin mo lang ang dapat mong gawin. Kung tungkol sa mga dokumento, huwag mo nang isipin pa. Oo, young sect master. Nagmamadaling sumang-ayon si Little Peach. Sa totoo lang, kung hindi niya isinakripisyo ang kanyang hitsura, willing pa rin siyang pumunta sa mortal world at makita ang mundo. Pagkatapos ng lahat, siya ay nanirahan sa makalangit na elixir sect mula noong siya ay bata at hindi kailanman nakipag-ugnayan sa labas ng mundo. Bagamat hindi siya magrereklamo tungkol sa anumang bagay, sino ang hindi maghahangad ng mga bagong bagay? Kung maaari, ang maliit na Peach ay higit na masaya na maglakbay sa mortal na mundo. Medyo mahusay ang Teddy, at nang gabing iyon, isang set ng impormasyon tungkol kay Jacob ang inihatid sa Teresa. Ang nakasuot ng dugong Yellow Spring Sect ay hindi gumamit ng advanced na teknolohiya, ngunit si Tianday ay hindi. Maraming mga ulat tungkol kay Jacob at sa kumpanyang medikal ng doktor. Si Tianday or Teddy ay hindi. Maraming mga ulat tungkol kay Jacob at sa kumpanyang medikal ng doktor na si Larkins, at si Jacob mismo ay maaaring malaman ang tungkol dito sa pamamagitan ng pagtatanong sa kanyang mga dating kaklase. Nang makita ni Changgang na si Jacob ang unang tagasunod ni Terence, hindi niya maiwasang magulat. Hindi niya akalain na magkakaroon ng ganitong uri ng relasyon sina Jacob at Terence. Si Jacob ay tagasunod ni Terence, at ang maliit na Peach ay ang kanyang kasambahay. Kung ang maliit na Peach ay talagang sumunod kay Jacob, kung gayon hindi ito isang kawalan. Biglang napagtanto ni Teresa na siya ay nag-o-overthink sa mga bagay-bagay. Bakit bigla niyang naisip ang lahat ng mga random na bagay na ito? Nag-init ito ng mukha ni Teresa.
Buti na lang at si Miller lang ang namatay sa kwarto. Si Teddy ay bulag na sumamba kay Teresa at hindi inisip na may mali sa Teresa o nagtatanong sa kanyang mga aksyon. Itong Joralyn. Siya ang babaeng itinapon noon ni Harry, at tumalon siya sa isang gusali. At isang pile. Medyo nagulat si Teresa sobra si Jacob, nahuhulog kay Joralyn. Tungkol sa paggaling ng binti ni Joralyn, hindi na nagulat si Teresa. Nahulog siya sa bangin at muntik nang mamatay, ngunit iniligtas pa rin siya ni Terence. Ang paa ay hindi naging problema para kay Terence. Gayunpaman, ang mga bagay na ito ay nagbigay daan din kay Teresa na magkaroon ng conclusion na si Jacob ay isang mabuting tao. Dahil dito ay nakadama siya ng kagaanan tungkol sa maliit na bagay ni Peach. Matapos hilingin kay Teddy na umalis, muling nagpatawag si Teresa ng maliit na Peach. Young Sect Master, hinahanap mo ako. Hindi alam ni Little Peach kung bakit siya tinawagan ni Teresa ng napakabilis. Hindi masamang tao si Jacob. Kung maaari, hindi siya masamang pumili. Walang pakialam na sabi ni Teresa. Maging si Teresa mismo ay hindi maintindihan kung bakit niya iyon sinabi. Ito ba ay upang mahanap lamang ang isang ilusyon ng kanyang pagkakakilanlan? Gayunpaman, ang maliit na Peach ay natigilan. Hindi niya inaasahan na sasabihin ni Teresa ang ganoong bagay. Young Sect Master, ikaw ay... Wala lang. Narito ang impormasyon ni Jacob. Tingnan mo. Nararamdaman ko lang na kung mananatili ka sa Sky Elixir Sect, papatayin ka ni Harry sooner or later. Ang pananatili sa secular na mundo ay isang magandang pagkakataon. Sabi ni Teresa habang inilalagay niya ang isang stack ng impormasyon sa harap ng maliit na Peach. Young Sect Master, ayokong iwan ka. Please huwag mo akong itaboy, okay? Nagulat, nagmamadaling sumagot ang maliit na Peach. Sinong nagsabing itinataboy kita? Hinahayaan lang kitang manatili sa secular na mundo. Baka balang araw, kapag ayaw ko na maging Young Sect Master, hahanapin kita. Sa pagkakataong iyon, makikita mo pa rin ako. Dapat maintindihan mo ang ibig kong sabihin, sabi ni Teresa. Naiintindihan ko. Bahagyang natigilan si Little Peach. Kaagad, naalala niya na si Teresa ay isang babae. Kung ganoon, tiyak na kailangang ipasa ng Heavenly Elixir Sect ang bloodline nito sa hinaharap. Gayunpaman, hindi iyon magagawa ni Teresa. Tanging si Little Peach lamang ang maaaring pumalit sa posisyon ni Teresa at magsilang ng bagong batang Sect Master. Ang maliit na Peach, gayunpaman, ay hindi kailanman iisipin na iniisip lamang ni Teresa ang pagiging tagasunod ni Terence ni Jacob. Oo, tingnan mo ang impormasyong ito. Makakatulong ito para mas makilala mo si Jacob, tumango si Teresa. Sige, Young Sect Master. Kinuha ng maliit na Peach ang impormasyon ni Jacob. Ang impormasyon ay lubhang detalyado. Mula sa pagiging kaklase ni Terence noong siya ay nasa paaralan, hanggang sa kanyang alitan sa pamilya ni Harry, sa kanyang pagdalo sa birthday party ni Joralyn at paghihiganti kay Joralyn, hanggang sa kanyang pagkakatalaga bilang Vice General Manager ng kumpanyang medikal ni Miracle Dr. Larkins, at iba pa. Ang lahat ay nakasulat ng malinaw sa impormasyon. Sa katunayan, noong unang natanggap ni Teresa ang impormasyon, medyo nagulat din siya. Si Terence ay talagang isang estudyante. Dagdag pa, mula sa impormasyon, si Terence ay hindi man lang makalaban sa isang karaniwang bahay noon. Ang isang karaniwang bahay na si York ay sapat na para matakot si Terence, hindi banggitin ang isang nakatagong bahay. Gayunpaman, sa loob ng wala pang isang taon, siya ay lumaki sa ganoong sukat. Ito ay talagang hindi ka panipaniwala. Mula sa isang gintong klase hanggang sa isang sky class sa wala pang isang taon. Biglang nakaramdam ng pagkatalo si Teresa. Siya at si Rock Candy ay parehong nangungunang mga henyo sa sinaunang mundo maliban sa mga taong tulad ni Natoy na gumamit ng matinding pamamaraan para sanayin, kakaunti lang ang mga taong tulad nila na hindi na kailangang uminom ng kahit anong pills para maabot ang Sky Class. Gayunpaman, umabot pa rin ito ng mahigit 10 taon, hindi tulad ni Terence na pumasok sa Sky Class nang wala pang 1 taon. Dati,
Naisip ni Teresa na may malaking agwat sa pagitan ng kanyang katayuan at ni Terence, at hindi na sila magkakaroon ng pagkakataong magsama muli. Ngunit ngayong nakita na niya ang impormasyong ito, ang puso ni Teresa ay napuno ng pag-asa. Kung magkakaroon ng mas maraming oras si Terence, ang sinaunang antas na ito ay hindi na magiging hadlang sa kanya. Ito ay magiging tulad ng marangal na antas ng bahay at nakatagong antas, lahat sila ay magiging kanyang mga stepping stone. Sa sandaling iyon, kahit ang ninuno ng Charlie ay hindi makakapagbigay ng banta kay Terence. Ngayon, naunawaan na ni Teresa kung bakit takot na takot si Ancestor Charlie kay Terence. Sa paglipas ng panahon, malamang na hindi na sila ang kapareha ni Terence. 3,106 na po. Ayon sa pananaliksik ni Teresa, si Terence ang pinakamalakas sa bawat antas. Madali para sa kanya na labanan ang mga taong mas mataas ang antas. Kung naabot niya ang Sky Class Late Phase Peak, siya kaya ang numero 1 sa mundo. Siya ang numero 1 tao sa ilalim ng makalangit na daw. Ito ay hindi isang biro, ito ay posible. Siyempre, hindi ibinigay ni Teresa ang impormasyong ito sa maliit na Peach. Ang impormasyong binabasa ng maliit na Peach ay halos tungkol kay Jacob, na may kaunting impormasyon lamang tungkol kay Terence. Harry. Napakasamang tao ba? Habang binabasa ng maliit na Peach ang impormasyon, napuno ng galit ang kanyang mga mata. Siya ay ganap na natulala kay Harry noon, ngunit ngayon ay tila siya ay napakatanga. Little Peach, nakita mo na ba siya sa wakas? Umiling si Teresa, si Harry ay isang lalaking nabulag ng kasakiman. Simula nang sumapi siya sa Sky Elixir Sect, alam kong hindi maganda ang ugali ng taong ito. Pero nakita kong may gusto ka sa kanya, kaya hindi na ako nagsalita pa. Ngayon ay mukhang dehado ka na sa hindi mo ipagpatuloy ang iyong relasyon sa kanya. Kung hindi, sa hinaharap, ang masama pa rin sa iyo. Isang araw, kung makatagpo si Harry ng isang mas malakas na taga-suporta, maaari din niyang iwaksi ang Little 11 at si Elder Charlie. Buntong hininga, Young Sectmaster, salamat sa pagpapaalala sa akin. Kung hindi, iisipin ko na wala nang ibang pagpipilian si Harry. Napabuntong hininga si Little Peach. Hindi niya akalain na ang maganda niyang unang pag-ibig ay magwawakas ng ganito kalupit. Mula ngayon, natuto na siyang maging matalino at hindi na madaling magtiwala sa iba. Sige, mag-impake ka at pumunta sa kumpanya ni Jacob. Mabait siyang tao, at kung gusto ka niya, magiging magandang kasal ito para sa iyo. Si Teresa ay may magandang impresyon kay Jacob plus, siya ay tagasunod ni Terence, kung tutuusin. Gaano siya kasama? Not to mention, ang isa pang layunin ni Teresa ay makipag-ugnayan kay Terence sa pamamagitan ng Little Peach at Jacob. Dahil si Jacob ay isang mabuting tao, at ang sinaunang sekta ay walang pakialam sa una at pangalawang asawa, nadama ni Teresa na siya ay isang magandang kapareha para sa maliit na Peach. Si Little Peach naman ay natigilan. Hindi niya akalain na hihilingin sa kanya ni Teresa na makipag-ugnayan kay Jacob, at agad na namula ang kanyang mukha. Ang maliit na Peach ay hindi isang taong hindi nakakaalam ng tama sa mali. Mula sa pagpapakilala ni Jacob, alam niya na si Jacob ay isang mabuting tao. Kung ikukumpara kay Harry, ang isa ay parang langit, habang ang isa ay parang earth. Imposible para sa maliit na Peach na walang damdamin para sa gayong tao. Gayunpaman, siya ay nagduso lamang ng isang pagkabigo sa kanyang relasyon. Hindi magiging madali para sa kanya na umalis sa kanyang trauma at magsimula ng panibagong relasyon. At least, medyo nadismaya siya at hindi naglakas loob na umibig. Pagkatapos mag-alinlangan sandali, sinabi ng maliit na Peach, batang Sectmaster. Gusto kong maglingkod sa tabi mo habang buhay. Ayokong magpakasal. Haha, kung kasama mo si Jacob, who knows, baka nasa tabi mo pa rin ako in the future. Isang misteryosong ngiti ang ibinigay ni Teresa. Anong ibig sabihin noon? Young head, gusto mo rin si Jacob. Bahagyang natigilan si Little Peach. Ayoko kay Jacob. Sige, tigilan mo na ang pagtatanong. Magpakop ka na at isumbong mo ako kung may balita ka. Inis na sabi ni Teresa. Oh, okay.
Young Sect Master. Tumango si Little Peach at umalis para mag-impake ng mga gamit niya. Matapos ang lahat ng mga pagtaas at pagbaba ng Miracle Doctor na pinagdaanan ng medikal na kumpanya ni Larkins, ang ilan sa mga empleyadong nag-aalinlangan sa kumpanya ay huminto at naghanap ng mas magandang trabaho, habang ang iba naman na tapat sa kumpanya, sina Fatty Boy at Jacob ay itinaas ang kanilang mga posisyon at sweldo ng naaayon, na nagpapasaya sa kanila para sa kanilang mga pinili. Sa kanyang mahusay na theoretical na kaalaman at scholarly imahe, ang maliit na Peach ay matagumpay na nalampasan ang lahat ng mga hadlang at naging bagong kalihim ni Jacob. Tuwang-tuwa si Jacob sa bagong kalihim. Kahit ang Fatty Boy ay naiinggit sa kanya. Nagbitiw na rin ang kalihim ni Fatty Boy dahil sa kanyang mga koneksyon. Gayunpaman, ang maliit na Peach ay nag-a-apply upang maging kalihim ng Vice-Presidente, hindi ang kalihim ng Pangulo, kaya hindi siya maaga ng Fatty Boy mula sa kanya. At kaya, sa unang araw ng pagpasok, kinuha agad ni Little Peach ang kanyang post. Ang kanyang kahangahangang profesional na kaalaman ay humanga kay Jacob, at nagsimula siyang umasa ng higit pa sa kanya. Si Harry ay labis na nasasabik sa tagumpay ng maliit na Peach, lalo na dahil si Jacob ay nagsimulang magtiwala sa maliit na Peach ng higit at higit pa. Nadama ni Harry na ang araw ng pagkuha niya ng Grade 1 Medicinal Cauldron ay hindi na malayo. Dahil sa preconceived impression ng impormasyon ni Teresa, ang Little Peach ay nagkaroon ng napakagandang impression kay Jacob. Dahil si Jacob ang tanging tao na may pananagutan sa kanyang trabaho sa kumpanya, araw-araw siyang nakikipag-ugnayan sa kanya, na naging dahilan upang mas bigyan siya ng pansin ng maliit na Peach. Gayunpaman, sa pagkabigo ni Harry, ang balita ng maliit na Peach ay walang kinalaman sa automatic Grade 1 Medicinal Cauldrons. Ang mga ulat sa trabaho at pananalapi na pinangangasiwaan ni Jacob araw-araw ay walang kinalaman sa automatic Grade 1 Medicinal Cauldrons. Alinman sa mga automatikong kaldero ay hindi pinangasiwaan ni Jacob, o ang gamot ay hindi man lang ginawa ng kumpanya ni Miracle Dr. Larkins. Habang lumalaki ang tiwala ni Jacob sa maliit na Peach, nakilala niya ang higit pa at higit pang mga pangunahing lihim ng kumpanya ng Miracle Doctor na si Larkins. Nakipag-ugnayan pa siya sa mga hilaw na materyales at halaga ng ilang partikular na produkto gaya ng mga painkiller at gamot sa pinsala, ngunit wala siyang mahanap na kahit isang impormasyon tungkol sa automatic Grade 1 cauldrons. Siyempre, ang ulat ng maliit na Peach ay sinala ni Teresa. Palaging ipapasa ni Teresa ang impormasyon na tila mahalaga ngunit talagang walang silbi kay Harry. Halimbawa, maraming sangkap para sa gamot sa pinsala at pangpawala ng sakit, ngunit pinili ni Teresa ang mga pinakakaraniwan. Hindi na niya kailangan panghulaan para malaman kung ano ang mga iyon at may maliit na Peach na sabihin kay Harry para hindi siya maghinala. Tulad ng para sa automatikong medicinal cauldron ng Tier 1, ang maliit na Peach ay talagang hindi nakakuha ng anumang impormasyon tungkol dito. Hindi niya ito sinasadyang itago. Pagkatapos ng isang panahon ng pagsisiyasat, unti-unting nawala ng pasensya si Harry. Pagkatapos ng lahat, hinuhulaan din niya na ang automatikong Grade 1 cauldrons ay hindi ginawa ng Miracle Doctor na si Larkins na kumpanya ng medisina, ngunit ginawa ng bahay na si Lane. Now that he thought about it, posible na talaga. Sa pangalan lang ang medical company ni Miracle Dr. Larkins. Pagkatapos ng lahat, ang automatikong Grade 1 Medicinal Cauldron ay isang elektronikong aparato, ngunit ang kumpanya ng medikal na doktor na si Larkins ay gumawa ng mga materyales na panggamot. Matapos ang pagsisiyasat ni Harry, nalaman niya na ang bahay ni Lane ay nagmamay-ari nga ng isang kumpanya ng electronics. Gumagawa sila noon ng mga bahagi ng computer, ngunit posibleng lumipat sila sa paggawa ng mga automatikong kaldero ng gamot. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.